sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Police Lieutenant Precious Lee. At ako naman po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Camarines Norte, PNP, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana, tinupok sa Kadbungan, Benguet. At miyembro ng Communist Terrorist Group, matagumpay na napasuko sa Bohol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga ahensya ng pamahalaan upang makapaghatid ng tulong sa mga residente sa naapektuhan ng Bagyong Christine sa probinsya ng Camarines Norte. Nagtulungan ng mga tauhan ng Camarines Norte PNP, Bureau of Fire Protection at stakeholders sa paghahanda ng mga relief goods para sa mga pamilya na nasa evacuation areas. Kaugnay dito, mahigpit na seguridad naman ang ipinatupad ng PNP sa mga evacuation area upang masiguro ang kaligtasan ng mga evacuees. Samantala, patuloy naman ang ating mga kapulisan sa pagsasagawa ng search and rescue and retrieval operations sa mga lugar na binaha at nangangailangan ng agarang tulong sa naturang probinsya. Nakatutok sa koordinasyon at monitoring ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Philippine National Police at pinagtutulungan ngayon ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan habang patuloy na nagbabantay sa pag-usad ng Bagyong Christine. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente sa mga apektadong lugar na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na gobyerno. Ang report mula kay Police Corporal J.R. Del Mendo. Humpay ang sinasagawang monitoring ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Rehiyon 1 hinggil pa rin sa Bagyong Christine. Alas 5 ng umaga kahapon, Oktubre 23, 2024, ay nagtipon-tipon na ang kinatawan at representante ng mga ahensya sa RDRRMC 1 Emergency Operation Center. Ito ay upang mas mapabilis ang komunikasyon at pagbibigay ng serbisyo at mga dapat gawin upang matugunan kung ano ang pangangailangan ng mga mamamayan sa Ilocos Region. Kasama sa mga ahensyang nakatutok sa monitoring ang PNP, Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Coast Guard, DSWD Regional Office 1, DPWH Regional Office 1 at mga membro ng OCD Region 1. As of 7 a.m. kanina, ito ang kuha ni Police Corporal Pico sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, nakararanas ng makulimlim na panahon, dala ng makapal na ulap, mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin. Sa Lawag City, Ilocos Norte, sa kuha ni Police Staff Sergeant Damasco, ay makikita din ang makapal na ulap at pasulpot-sulpot na ambon na epekto ng Bagyong Christine. Samantala sa San Fernando City, La Union,
ay ramdam ang katamtaman hanggang malakas na bugso ng hangin. Ganon din ang pasulpot-sulpot na ambon. Sa kuha naman ni Miss Alma Unido sa bayan ng Luna, La Union ay makikita ang malakas na hangin na dulot ng Bagyong Christine. Patuloy pa rin ang koordinasyon at monitoring ng mga nabanggit na ahensya habang palapit ng palapit ang Bagyong Christine dito sa Region 1. At yan ang latest update hinggil pa rin sa Bagyong Christine dito sa Ilocos Region. Ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mendo. Mahigit 6,000 katao na sa Isabela ang lumikas sa mga evacuation centers upang makaligtas sa pananalasa na Bagyong Christine sa rehiyon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jerilyn Colico. Aabot sa araw na nito, 426 na individual mula sa iba't ibang bayan sa Isabela ang naitalang lumikas sa mga evacuation centers sa probinsya dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Ayon kay Police Colonel Lee Allen B. Bauding, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, hanggang sa kasalukuyan mulat at nakaalerto pa rin anyang buong pwersa ng kapulisan sa Isabela para sa pagtugon sa pananalasa ng Bagyong Christine kung saan naglandfall na ito kagabi sa lalawigan ng Isabela. Ibinahagi ng Provincial Director ng naturang bilang ng mga evacuees ay galing sa mga mabababang lugar na madalas mabaha at makapagtala ng pagguho ng lupa. Kaugnay nito, hinihikayat ang mga residente na nasa danger zone na lumikas na sa mga evacuation areas para hindi malagay sa panganib ang buhay. Samantala, layunin ng Isabela Police Provincial Office ang zero casualty ngayong panahon ng bagyo, kaya't minabuti ni Police Colonel Lee Allen B. Bauding na pangunahan ng 24 oras na pagmonitor sa buong probinsya para matiyak ang kaligtasan ng bawat Isabelino. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Sa kabila ng hinaharap na matinding bagyo, hindi nagpatigil ang pambansang pulisya sa kanilang mga operasyon laban sa iligal na droga. Kamakailan nga lamang ay matagumpay na inisagawa ang operasyon ng mga operatiba ng marijuana eradication sa Kibungon, Benguet, kung saan tinupok ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants na nadiskubre sa naturang lugar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Melba Langbis. Tuloy sa nasagawang kampanya kontra illegal na droga, tinatayang 1,170,000 pisong halaga ng marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa isinagawang marijuana eradication sa sitio As-Asuan, Takadang, Kibungan, Benguet noong ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Joseph P. Bayungasan, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsani pwersa sa pangunguna ng Kibungan Municipal Police Station, katuwang ang Benguet Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at iba pang unit ng kapulisan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng 2 plantasyon ng marijuana na may kabuuang lawak na 1,170 square meters at may nakatanim na tinatayang 5,850 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 1,170,000 pisong standard drug price. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubring marijuana ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar habang ang sapat na sample ay dinala upang isumiti sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Ang pagpuksang ito ng kapulisan ay patuloy na pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon na naglalayong maging illegal drug-free ang ating bansa tungo sa mas progresibong bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Langbis. Samantala, arestado ang 3 lalaki sa ikinasang anti-criminality operation ng PNP sa Malate, Manila, kung saan nakumpiska rin ang mga ito ng hindi lisensyadong baril. Nakatutok dyan si Patrolwoman Juby Jane C.
Arestado sa pinaigting na anti-criminality operation ng Malate Police Station 9 ng Manila Police District ang tatlong kalalakihan sa kahabaan ng Adriatico Street, Barangay 720 sa Malate, Maynila. Kinilala ang tatlong sospek na sina alias Christopher, 22 anyos at alias Jan, 28 anyos, parehong miyembro ng Bahala na Gang, kasama si alias Bani, 64 na taong gulang. Namataan ang tatlong sospek na nagsusugal kaya agad silang dinakip ng mga operatiba ng Manila Police Station 9. Humantong ito sa pagkakakumpiska ng isang improvised firearm o pen gun na may isang piraso ng kalibre 38 bala at nakuha din sa lugar ang perang ginamit ng mga sospek. Sasampahan ang mga sospek ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602, illegal gambling at karagdagang kaso para kay alias Christopher para naman sa paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Mula dito sa Metro Manila, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Juvie Jane C., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman C. Napasa kamay ng PNP ang isang lalaking sangkot sa kasong robbery matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng PNP sa suspect sa Parañaque City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Sa bisa ng warrant of arrest sa kulungan ng bagsak ng 24 anyos na lalaki na si alias Curve matapos itong masangkot sa kasong robbery. Siya ay inaresto mismo sa kanyang tirahan sa isang compound sa bahagi ng Barangay San Antonio, Parañaque City. Ang akusado ay napapabilang sa top 7 most wanted person station level ng Parañaque Police at nakatala namang top 9 most wanted person district level ng SPD ngayong buwan ng Oktubre taong kasalukuyan. Hinainan ng akusado ng kanyang nakabinbing warrant of arrest matapos mag-issue ang RTC Branch 296 Parañaque City na may inirerekomendang piyensa naman na 100,000 pesos. Nasangkot ang akusado ng nakawin nito ang gamit at pera ng biktima sa pamamagitan ng karahasan at pananakot gamit ang brass knuckles. Ngayon ay pansamantalang nakadetine ang akusado sa kustodiya ng Parañaque City Police Station para sa tamang disposition. Mula dito sa Parañaque City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Kumalas naman sa rebelding grupo ang dalawang individual na taga-suporta ng Communist Terrorist Group sa lalawigan ng Palawan. Ang buong detalye mula kay Patrolwoman Christine Lorenzo. Voluntaryong umatras sa pagsuporta sa Communist Terrorist Group ang dalawang individual mula sa magkahiwalay na insidente sa Rojas at Brooks Point, Palawan. Dito lamang 18 ng Oktubre taong kasalukuyan, formal na bawiin ng isang ginang 55 taong gulang ang kanyang suporta sa Communist Terrorist Group sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay Program sa Barangay Tinitchan, Rojas. Siya ay na-recruit noong 2021 at voluntaryong sumumpa ng katapatan sa gobyerno matapos ang pinaigting na operasyong paniktik. Samantala, noong nakaraang araw, 22 ng Oktubre, voluntaryo ring umatras ang isang binata, 18 taong gulang at miyembro ng Palawan Indigenous Tribe sa CTG sa Barangay Maasin, Brooks Point. Na-recruit siya noong siya'y 13 taong gulang at nagsilbing gabay sa isang rebeldeng grupo. Siya ay kasalukuyang nasa pangangalaga para sa karagdagang debriefing. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng mga programang nakatuon sa komunidad gaya ng Revitalized Police sa Barangay at ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga unit ng intelihensya sa paglutas ng mga issue ng insurgency. Ang voluntaryong pag-atras ng mga individual na ito mula sa Communist Terrorist Group ay patunay ng patuloy na progreso sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Mainit na sinalubong ng mga tauhan ng Tarlac Police Provincial Office si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang Regional Director
ng Police Regional Office 3 na idinaos sa Camp General Francisco Macabulos sa Barangay San Vicente, Tarlac City. Patrolwoman Maureen Kiaki sa balita. Mainit na sinalubong at binigyang pagkakakilala ng mga tauhan ng Tarlac Police Provincial Office si Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director para sa kanyang command visit dito sa Camp General Francisco S. Macabulos, Tarlac City. Naging matagumpay na idinaos ang command visit ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 3 sa Tarlac Police Provincial Office nito lamang ika-23 ng Oktubre 2024. Mainit na sinalubong ng mga tauhan ng Tarlac Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Miguel M. Guzman, Provincial Director ng Tarlac PPO, kasama ang Command Group and Staff, ang pagdating ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan. Sa naturang pagbisita, naganap ang mga iba't ibang aktibidad gaya ng trick or treat, pamimigay ng libreng wheelchair, libreng pustiso, salamin at bitamina. Naging benepisyaryo ng naturang aktibidad ang 35 mag-aaral ng Tarlac Police Provincial Office Child Development Center, isang child development worker, 16 na mag-aaral ng Police Kalinga Civil Learning Center, kasama ang mga magulang at 2 guro, kabilang din ang 50 less fortunate PNP personnel na pinangunahan ng Tarlac Police Provincial Office Officers Ladies Club Foundation Incorporated. So itong activity na ito, ang layunin ay para mabigyan ng importansya yung kalusugan ng ating kapulisan. So unang-una, ngayong araw na to, meron tayong ceremonial turnover ng free denture. So yan ang isang highlight, and then meron tayong visual refraction. So yun yung gawin ko sa kaliwa, ongoing na yung activity. And then dito sa table na ito, meron tayong consultation ng ating medical officer. So itong activity na ito ay sinabay sa command visit ng ating butihing Regional Director, si Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan. And then of course, nandito rin yung Officers Ladies Club, bibigay ng mga gift sa mga kabataan, yung mga dependents ng ating mga kapulisan. So napakahalaga ng activity na ito dahil sa ngayon, napakarami nating mga kapulisan na hindi beneficiaries ng MPAW, mga late 20s and 30s, at nagkakaroon tayo ng mga cases ng minsan may heart attack, merong cerebrovascular accident or stroke. So ngayon, parang partner nito ng ating initial na roving team, pero yung ating medical and dental team babalik next week para itutuloy yung programa. So tuloy-tuloy ito upang bibigyan natin ng pagpapahalaga yung kalusugan ng ating kapulisan. Isa sa mahahalagang bahagi ng programa ay ang turnover ceremony ng 2 long firearms, mga police mobile at motorsiklo, mga gamit na pang search, rescue and retrieval operations, at inauguration ng libreng patubig na pulis sa loob ng kampo. Ang kanyang pagbisita sa naturang lungsod ay isang makabuluhang hakbang tungo sa mas pinaigting na serbisyo para sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Ang kanyang mensahe ng dedikasyon, kooperasyon at pagkakaisa ay nagbigay inspirasyon sa mga tauhan ng kapulisan upang mas lalong pagbutihin ang kanilang tungkulin. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang nagpatibay ng moral, kundi nagbigay daan din sa mas magandang koordinasyon sa pagitan ng pamunuan at mga miyembro ng PNP. Mula dito sa Tarlac Police Provincial Office, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maureen Kiaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kiaki. Samantala, sa gitna ng kasalukuyang PNP Recruitment 2024 ay pinatunayan ng National Capital Region Police Office na walang puwang para sa backer, padrino o bata system sa kanilang proseso ng pagkuha ng mga bagong tauhan. Alamin ang detalye mula kay Police Senior Master Sergeant Mauricio Ruiz. Padrino, palakasan. Ito ang lagi nang naririnig sa sistema ng PNP recruitment, maging sa ibang komento sa social media. Subalit, meron din ng mga humahanga sa sistemadong proseso ng recruitment.
Sa kasalukuyan at kasagsagan ng PNP recruitment, binigyan linaw ito ng Chief PNP Recruitment Selection Unit ng NCRPO na si Police Colonel Jacob T. Crisostomo. Anong gusto nyo, hindi pwede magawa nyo dito. Sinabi ng ating Regional Director ng NCRPO na walang palakasan, walang bata-bata system. Ano pong masasabi niyo, sir, dito, sir? So ito yung masasabi ko na ito yung pinakamagandang recruitment process natin. Kasi walang ibang nagsabi kundi yung ating regional director na yung appointing authority ang nagsabi na walang palakasan, walang padrino system. Even him, siya ang nagsabi na kahit siya, maraming tumatawag sa kanya, maraming lumalapit sa kanya, tinanggihan niya. So, dapat tayo susunod sa kanya. So ito yung sabihin natin na pinaka-credible, pinaka-malinis, reliable na recruitment process. Kung ano ang parameters, ano yung criteria, yan lang susundin natin. So sir, meron tayong mga comment section, meron mga lumalabas sa comment section at meron ding nangyayari na mga bashing tayo regarding na meron daw mga bakit kaya daw iba daw yung pamaraan nating sistema ng recruitment. So paano ba talaga yung proseso, sir, ng pagko-computation ng GWA para po sa regular quota, sir? So ito yun. The reason why na nag-come up tayo ng very simple na criteria kasi out of 5,000 plus na nakarating sa agility, 400 lang yung kukunin natin. Out of that 400, 20% kukunin ng babae. So 20% of 400 is 80. And then, ang may 320 lalaki. So, very simple yung criteria natin. GWA plus general weight average. General weight average plus yung rating mo sa board. Sir, so kung yung rating sa board, yung GWA, yung transcript, yung sa transcript. Yung overall na grade mo doon college ka, yes. So sir, kung kasama doon, tapos paano kung dalawa, sir, yung eligibility? Sa yung pinakamataas. Kung sino pinakamataas, sir? Either sa board or NAPOLCOM, kailangan doon yung pinakamataas. Pinakamataas. Tapos paano pag computation, sir? So, GWA plus eligibility equals divided by 2. Tapos yun yung pinaka-ranking na yun, sir? Yes. Wala na tayong mga sabi na kung anong nag-graduate ka. So wala na para maiwasan natin yung sabi nila, bakit may favoritism? Bakit ganito? Bakit ganyan? Very simple. GWA at saka yung eligibility rating. Wala na. Tapos. At saka yung Latin honors. Tapos na. Wala na. Bilang PRSU Chief NCR, sir, sa recruitment, sir, siyempre, umabot din ng libo-libo yung mga ating mga police applicants. Itong recruitment process natin may bata-bata system at backer, sir. Ito yung masasabi ko, 100% na fair, credible yung recruitment process natin. Hindi sisilbi yung bata-bata system, padrino system, palakasan system. Kasi nga, GWA, maiba ba natin yung GWA ng aplikante? Maiba ba natin yung rating nila? Di ba hindi? So kung anong rating mo at ang GWA mo, so, dyan magbabase yung ranking mo. At saka sabi nila na wala bang karapatan. Kasi yan ang standard natin kasi napakarami. Out of 5,000 plus, ito yung sa babae, 1,600 plus. Ilan lang kukunin natin? 80. So, anong criteria or parameter ang gamitin natin? Para hindi nagugulo, ito, GWA plus eligibility rating. First priority ang mga Latin honors. So wala na. Saan yung palakasan doon? Saan yung sinasabi nilang padrino system? Kasi nagbe-base naman tayo sa sa kung anong pinanggagawa nila nung nasa school sila. So ito na yung habili ng ating regional director na dapat credible at saka malinis na recruitment process. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City at saka lang po na aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Senior Master Sergeant Ruiz. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
Matagumpay na napasuko ng Bohol PNP ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group matapos ang isinagawang special operations sa mga operatiba sa Buena Vista, Bohol. Ang operasyon ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng PNP upang tugunan ng banta ng terorismo at ilegal na aktibidad sa bansa. Ang detalye mula kay Patroluman, Annalyn Canoog. Voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Bohol PNP sa sinagawang special operation ng mga otoridad sa barangay Panghagban, Buena Vista, Bohol. Kinilala ni Police Lieutenant Kyle Spedido Villanueva, officer in charge ng 702nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Company ang sumuko na guide, informant at solid mass support at trusted contact ng Communist Terrorist Group. Hugpong mag-uumang bulanon, kilusang magbubukid ng Pilipinas na si alias Ipe, 57 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Samantala, kasalukuyang pinabalik sa kanilang tahanan ng nasabing individual habang pinoproseso ang dokumentasyon at pagbibigay ng tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kauban reforma programa ng gobyerno. Ang kanyang pagbabalik loob sa pamahalaan ay resulta na patuloy na pakikipagnegosasyon ng 702nd Maneuver Company F2HQ, Regional Mobile Force Battalion 7, TSCOI RMFB 7, Buena Vista Municipal Police Station, 21 Special Forces Company, Special Forces Regiment Airborne, Philippine Army, 32 Military Intelligence Company, 3rd Military Intelligence Battalion, 3rd Infantry Division, Philippine Army. We 72nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 7 continues its main function, which is for internal security operation in relation to NTF-LCAC, or what we call the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. We conducted an operation called Offland Crawler 2024-29 that led to the voluntary surrender of alias Ipe, a former guide informant, solid mass supporters, and trusted conduct of CTG. Hugpong mag-uungang bulanon, kilusang magbubukid ng Pilipinas. We, the 702nd Maneuver Company, believes that through the implementation of aggressive and honest law enforcement operation of the company within the province of Bohol, we can have a strong relationship within the community to win the trust and confidence of the people towards the PNP. Ang nasabing tagumpay ay representasyon ng mga programa ng gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na ipatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ay yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Nagsagawa na ng disaster rescue and evacuation operation ang mga tauhan ng Northern Samar PNP para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine sa kanilang lugar. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cristel Palafox. Hindi alintana ng mga kapulisan ng Northern Samar ang matinding pag-ulan at malakas na hangin na dulot ng Bagyong Christine upang isagawa ang disaster rescue and evacuation ng mga residenteng apektado ng bagyo sa lalawigan ng Northern Samar. Ang naturang rescue operation ay pinangunahan ni na Police Captain Solomon A. Agaiso, officer in charge ng 803rd Maneuver Company, RMFB 8 at Police Staff Sergeant Lester G. Gerhem, Auxiliary Assistant Team Leader ng RPSB Kabarian. Bago dumating ang Bagyong Christine, nagsagawa po kami ng paghahanda upang masigurang kaligtasan ng komunidad. Kaya pag-ugnayan po kami sa local officials ng barangay, sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para ayusin ang mga plano sa paglikas at tukuyin ang mga ligtas na evacuation centers sa barangay. Tumulong din po ang RPSB Team Kabarian sa pagpapakalat ng mga update tungkol sa panahon. Tumulong din po kami sa pag-inspeksyon ng mga pangunahing lugar tulad ng mga drainage system at linya ng kuryente upang mabawasan ang pagsiging panganib at napabilis ang pagtugon sa sitwasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Sani B. Omengan, Provincial Director, Northern Samar Police Provincial Office. Katuwang ng mga kapulisan ng Northern Samar sa pagbigay ng tulong ang mga force multipliers, mga residenteng kusang loob na nakiisa sa rescue and evacuation operation at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang gawaing ito ay isang simbolo ng malasakit at
pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Patuloy na naninindigan ang PNP sa kanilang tungkuling maghatid ng serbisyo at tulong sa mga nangangailangan habang sinisiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cristel Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra ilegal na droga, nasabat ang mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang individual sa Zamboanga City. Hinihimok ng PNP ang mga mamamayan na maging alerto at makipagtulungan sa mga otoridad upang masugpo ang mga aktibidad ng ilegal na droga at mapanatili ang kaayusan sa ating bansa. Tinutukan niya ni Patrolwoman Joyce Franco. Ang tinatayang 680,000 piso halaga ng shabu at arestado naman ang isang individual sa isinagawang operasyon sa Zone 2, Barangay Buwalan, Zamboanga City. Kinilala ni Police Captain Mohamar R. Mariwa, officer in charge ng Zamboanga City Police Station 11. Ang suspect na si alias Chris, 24 anyos, lalaki, isang mekaniko at residente ng Tituan, Zamboanga City. Ikinasa ang bypass operation ng PDEA Regional Office 9, Regional Special Enforcement Team, katuwang ang PDEA Zamboanga City Office, Zamboanga City Police Station 11 at TSC Regional Mobile Force Battalion 9 na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect at pagkakakumpiska ng 2 heat-sealed transparent plastic pack na pinaghihinalaang shabu na may timbang na 100 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 680,000 piso. Isang piraso ng 1,000 peso bill bilang mark money na may serial number CQ 441688 at 199 na piraso ng 1,000 peso bill bilang budol money na may serial number NE560-521, isang unit ng motor kulay brown at iba pang non-drug evidence. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Patuloy ang Zamboanga PNP sa mas lalong pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula rito sa Police Regional Office 9, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. At para sa huling balita, tuloy-tuloy na koordinasyon at monitoring para sa Tropical Depression Christine isinagawa na ng Maguindanao del Sur PNP. Tinutukan niya ni Patrolwoman Veronica Lagi. Gawa ang coordination and monitoring para sa Tropical Depression Christine sa mga apektadong bayan ng Maguindanao del Sur. Nito lamang ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Alfred A. Gregory, Acting Chief of Police ng Dato Abdullah Sangki Municipal Police Station ang naturang koordinasyon, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Kasabay din ang paghahanda ng search and rescue equipments para magamit sa anumang oras ng pangangailangan. Patuloy ang alert monitoring ng mga kapulisan sa kalagayan ng kasalukuyang bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan at makapaghanda sa posibleng dulot nito sa karatig bayan. Pinapaalalahanan naman ng mga kapulisan ang mga residente na mag-ingat at maging alerto para makaiwas sa anumang uri ng insidente. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mga ka-PNN, 62 days na lang, Pasko na.
At yan ang mga balitang nakakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page, Philippine National Police, at ang FB pages ng PKG Tagapag-Ugnay, Police News Network, at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. At sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-unay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ulit ang alagad ng batas, Police Lieutenant Precious Lee. At ako naman po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong